hold up. Tell me what the hold up is. I'm a little spoiled. Hey guys! Welcome back to my channel. It's Wiko. So for today's video, medyo kakaiba yung topic or yung video ko ngayon kasi hindi to yung usual na ginagawa ko. Pero I'm so happy that this video is in collaboration with Koji-san. Nakakakilig lang kasi kung napanood nyo naman yung iba kong skincare videos, lalo na yung paano nawala yung acne ko, yung Koji-san soap talaga yung nagpawala ng pimples ko sa likod. Nakakatuwa lang na I'm working with this brand na alam kong effective para sa akin and super love ko nga. And meron silang campaign which is Command Beauty and very timing nito kasi sakto magpapa-rhinoplasty consultation ako and feeling ko may connect sila. So yun yung pag-uusapan natin later. Pero ngayon, i-share ko muna sa inyo yung newest facial care line ng Koji-san and ito yung PR package na pinadala nila sa akin. So itong facial care line nila is complete na. So meron ng facial cleanser, toner, creams, makeup remover wipes, complete na siya. So start muna tayo sa facial cleansers. First that we have here is itong Skin Lightening Facial Cleansing Gel with Hydro Moist. It lightens and gently cleanses skin. And next is itong Skin Lightening Foam Wash with Hydro Moist. And last is itong Skin Lightening Facial Wash with Hydro Moist din. So yan yung facial cleansers na meron sila. Next is itong Skin Lightening Beauty Wipes. And ito naman yung Makeup Remover Wipes. So kaya nito tanggalin yung mga waterproof makeup, ganyan, mascara. Currently ito yung ginagamit ko and I'm loving it. So for the toner, meron silang dalawang klase. First is itong Skin Lightening Cleanser Plus Toner with Hydro Moist for a lighter, softer skin. And yung isa naman is itong Skin Lightening Pore Minimizing Toner with Hydro Moist for a lighter, firmer skin. And for the creams naman, first that we have here is the Skin Lightening Face Cream with SPF 15 with Hydro Moist din for a lighter, moisturized, and blemish-free skin. So ito yung ginagamit ko sa morning. Meron siyang soft, creamy powder finish. And for the last product is itong Skin Lightening Face Cream with Hydro Moist. It lightens, restores, and moisturizes skin. So ito naman yung ginagamit ko sa gabi. So each product dito sa face care range is powered by Zero Pigment Light and formulated siya with Hydro Moist. So kung napansin nyo naman, lagi kong sinasabi na with Hydro Moist. And this latest skin innovation zeroes in on dark spots, scars, and hyperpigmentation while locking in moisture for a light skin that stays soft and supple for hours. So yun talaga yung nagustuhan ko sa Koji-san is yung nakakalighten siya ng dark spots. Kasi ang main problem talaga ng skin ko is dark spots. Kasi mahilig ako mag-pop ng pimples and yun yung nagkukos ng dark spots. And pag-usapan naman natin yung campaign nila which is Command Beauty. May babasahin lang akong letter dito sa pinadala nila sa akin. People have a lot to say about beauty. And at Koji-san, we believe that the only opinion on beauty that matters is your own. Your beauty is yours, created by you, and commanded by the choices you make. After ko basahin to, mas nadagdagan yung decision making ko sa rhinoplasty. Grabe yung impact niya sa akin. Inisip ko nga, para sa akin ba talaga yun na binasa ko? Yung rhinoplasty kasi, very sensitive topic siya, lalo na dito sa Philippines. Marami pa kasi sa atin dito na hindi pa open sa retoke. Pero para sa akin naman, kung yun yung gusto mo, kung yun yung talagang hinahangad ng puso mo, wow, lalim naman nun. Or yun yung feeling mo magpapaboost ng confidence mo, why not, diba? Bakit mo iisipin yung iisipin ng iba? Ikaw naman yan eh. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Lalo na para sa akin kasi overthinker ako. Hindi ko talaga maiwasan yung iisipin ng iba. Hindi ko matanggal yan sa utak ko. Actually, ang hirap nito i-discuss na topic kasi hindi ako magaling mag-explain. Baka yung mga sinasabi ko ma-misinterpret nyo pero di ako against sa retoke. Magiging mali lang siya kung nasobrahan na, kung na-addict ka na magparetoke, hindi mo na mapigilan yung sarili mo na may pagawa sa body or sa face mo. Dapat kasi alam mo sa sarili mo kung saan lang yung limit mo. Dapat kontrolado mo pa rin. Kasi sa lahat naman ng bagay, pag nasobrahan, mali na. And may isa pa akong i-share sa inyo dito sa letter. At Koji-san, it's all about choice. You alone can command beauty. Very meaningful na naman yun ang binasa ko. So dahil dyan, i-share ko na sa inyo yung aking rhinoplasty consultation sa dalawang doctors na pinagpipilian ko. Here's my OOTD top from Zara. Tapos itong necklace sa Shopee lang, pero ang ganda. And pants from Shopee ulit.
Ito yung shoes ko. Hey guys, so ang agenda natin today is pupunta ng Alabang para sa consultation dun sa first doctor na pinagpipilian ko, si Dr. Marlon Laho. So sa Alabang yung clinic niya. Ewan ko kung makaka-video ako mamaya, pero I'll try. Si Dr. Marlon Laho, nakilala ko siya sa group sa Facebook kasi may sinalihan akong 2 group sa Facebook about sa rhinoplasty. Super helpful nun kasi ang dami kong natututunan, ang dami kong nakikitang mga experience ng mga ibang tao sa nose job nila. Ayun, nagkakaroon ako ng knowledge and idea dahil dun sa group na yun. So, sa 2 groups na yun na sinalihan ko, laging si Dr. Marlon Laho yung may magandang gawa. Ang daming nagpapagawa sa kanya. Halos lahat nagustuhan ko. Pero meron din naman na hindi satisfied or parang bad reviews. Ewan ko kung bad review yung tawag doon. Pero yung concern kasi nila is parang hindi pa sila satisfied sa gawa sa kanila. Yung iba kasi medyo droopy or yung iba parang nakukulangan sa tangos, ganun. Pero yung gawa kasi ni Doc Laho, very natural lang and binabagay niya yung nose sa face. Ayun, very natural lang yung mga gawa niya. Pero wala naman sa kanyang review na nagkaroon ng infection, ganyan. Kaya nagustuhan ko si Doc Laho. Close tryno yung ginagawa niya. Pag close tryno daw, pag mga first weeks or 2 weeks or months, talagang hindi daw pantay kasi, ayun, basta ang hirap explain. Anyways, yun yung ating agenda today. Magpapakonsult ako kay Doc Laho. Pero inay-message ko na siya dati pa, pero sobrang tagal niya mag-reply and ang konti lang ng reply niya. Once lang niya ako na-replyan and after nun, wala na. And ayoko rin magpa-consult through message lang. Gusto ko makausap siya personal para makita ko rin kung ano yung personality niya or kung may lukso ba kami ng dugo. Kaya gusto ko rin magpa-consult ng face-to-face kasi doon ko malalaman kung kampante ba ako sa doctor na yun. Syempre, yung rhino, hindi siya basta-basta. Hindi siya trial and error. Talagang surgery siya. Yun na yun. Kaya dapat pag-isipan ng mabuti. And ayoko rin mag-decide ng basta-basta lang. Tagal ko na itong pinag-iisipan. After nitong consultation, sana makapag-decide na ako kung magpapa-rhino ba talaga ako or hindi. Pero tagal ko nang gustong magpagawa. Pero natatakot ako. Ang concern ko talaga is yung long-term effect ng implant sa body or sa nose. Kung anong mangyayari after ilang years, pagtanda ko, baka pumangit ako lalo. Ayun yung main concern ko, yung long-term effect ng implant. Yung maganda daw kasi na implant is yung Gore-Tex kasi parang nagiging part na siya ng body after ilang years pero bumababa siya. So sana pag nakausap ko yung doctor, maliwanagan ako kung ano ba talaga yung Gore-Tex implant. Tomorrow, ibang doctor naman yung pupunta natin. Sa Bello naman. Pero sa Bello kasi medyo pricey. Hindi medyo, talagang pricey siya kumpara kay Laho. Yung ayaw ko kasi sa Bello, tulog ka habang inaoperahan. Kay Laho, local anesthesia lang. So parang nagpabunot ka lang ng ngipin. Natatakot kasi ako pag tulog kasi baka hindi na ako magising. I'll update you guys kung anong mangyayari sa consultation. See you later. What if I wake up happy? And what if I wake up sad? Sorry if I said something that made you mad. Wishing that I could call you. Sorry my service bad. Okay, I'm back. And i-share ko muna sa inyo yung pinili ko. Starbucks, yung flavor nito, yung nakikita pa lang sa TikTok. Iced white mocha, venti with sweet cream foam and extra caramel drizzle. Kahit mahilig ako sa matamis, natamisan ako. And itong Ben's Cookies. So, yung binili ko sa Ben's Cookies is yung box of 5. Yung box of 5 nila, may free na 2. So, bale 7 yung laman nito. Yung isa, nakain ko na. Masarap siya, in fairness. Hindi ko na mapakita, pero ang bango niya. And then, mag-update tayo sa ginawa ko kanina. Pumunta ako kay Doc Laho, gaya ng sabi ko nga. Habang nagkikwento ako, tatagalin ko muna yung makeup ko using this Koji Sun Skin Lightening Beauty Wipes. So, yan yung itsura niya. So, pumunta kami kay Doc Laho kanina. Sa Alabang Town Center pala yung clinic niya. Sa upper ground, something. Basta sa loob siya ng mall. And then, nag-wait ako siguro mga 1 hour bago ako magpa-consult. Pre-consultation pala siya. Ayun, yung first na sabi sa akin, parang concern. Nakalimutan ko yung exact words, pero parang ano yung gusto kong gawin
Sabi niya una sa akin nung pagtanggal ng face shield ko. Oh, anong nangyari dyan? Nadapa ka? Nung una, hindi ko na-gets. Minimin niya. Nadapa ako, kaya naging ganito yung ilong ko, naging flat. Meron siyang kakaibang humor. Kung sensitive ka, baka ma-offend ka sa sinasabi niya. Okay lang sa akin. So, after nun, sabi niya sa akin, ano daw yung ayaw ko sa ilong ko? Sabi ko, wala akong bridge. Tapos sabi ni Doc, yun lang. Wala daw kasi akong bridge. Wala akong lahat. Tapos malapad pa daw yung dito ko. Tapos wala pa daw akong tip. Tapos, sabi niya sa akin, kung nagsiswimming daw ba ako? Kasi, para daw salbabida yung ilong ko. Parang inukray lang talaga ako nung doktor. Tinanong ko siya kung ano yung magiging long-term effect nung implant after how many years, ganyan. Sabi niya, forever na yun. Kasi parang magiging part na daw siya ng body. And tinanong ko din siya kung ano yung mga bawal na gawin after mag-rhino. Sabi niya, wala. Normal pa din. Kung ano yung ginagawa ko dati, yun pa din. Sabi nga niya, pwede pa daw mag-boxing. Nagpakita din siya ng mga pictures ng gawa niya. And talagang maganda yung mga ginawa niya. Sana ganun din sa akin. And sabi niya, parang papaganunin yung ilong ko. I-shape niyang ganun. Katulad nung sa kanya. That's it for today. Tomorrow ulit, pagpunta ko naman ng Bello. Outfit of the day. Top and shorts from Zara. Tapos, same shoes lang kahapon. Ay, maglalagay pa pala ako ng necklace. Wet lang. Wait lang. So, ito na yung necklace ko. From Shopee ulit to. Kasabay ko to binili dun sa kahapon na suot ko. Hey guys, so andito na naman ako. And today, sa Bella naman tayo pupunta para sa consultation sa aking rhino. Yung pupuntahan namin na Bello is yung sa Medical Plaza. Doon ata ginagawa yung mga surgeries. Andun din yung doktor ng Bello, si Dr. Ed Yap. Tingnan natin kung ano yung sasabihin ng doktor sa aking nose. Nasabi ko na ba kahapon? Basta ang gusto niyang gawin sa akin, overhaul. Meaning nun, lahat gagawin. Lalagyan ng bridge, ng tip, tapos yung alar, parang kapag ganunin. And kukuha siya ng cartilage dito sa ear. Yun yung ilalagay dito sa tip para ganun daw. Slope daw yung gagawin niya sa akin, if ever. Wait, i-share ko lang sa inyo tong mask holder ko. This is from Sarcy.loops. Ang may-ari nun is ang aking mga kaibigan, si Zyra and si Bones. And itong mask holder ko from Shopee, meron din ata sa Lazada. Sa ilink ko na lang sa description box. So, ganyan yung itsura niya. Para pagkakain kayo, isasabit nyo lang ng ganyan. Okay, that's it. See you later. Ano yung wish mo sa nose mo and I can tell you more? Para sa akin kasi walang bridge. Kailangan ko pa mag-nose line, ganyan. Nakakapagod na din kasi mag-nose line. Mas matangos pa yung mouth ko kaysa sa nose. Nakita pa rin yan pag-side yun. Bali, dito sa nose mo, if I were to describe, if we divide this into three, parang mas kulang dito, no? One-third, one-third, one-third. So, pag dito, ilabas natin, i-advance natin lahat yan. Labas, pati itong premaxilla mo, ito, para lumabas din. So, something like this, para lumabas dito, labas din yan. And then, ito kasi, laylay siya, laylay ito, mas maganda itaas natin siya ganyan, para may curve na maganda. Yung lapad ng ilong mo, tama lang siya sa lapad ng mukha mo, sa pasapan mo, okay na siya. So, pag tinaas ito, kailangan mo ng bridge na. Yes, so we have to do this and bring this up. Now, for me to do that, I have to operate from your septum up. No? Septum. Meron kasing cartilage sa loob. Yan yung nagsusupport ng nose mo. So, I will operate on your septum. Malalim siya, mga 2 inches yun. Tapos, I will bring your septum down and up. Para lumabas itong columella mo. Dapat tumaas itong tip mo. Mas labas ito, mas maganda. And then, I will also get some cartilage from your ear. Kasi, medyo may concavity exactly fits the convexity ng tip. Okay? And then, ito naman yung cortex ang gagamitin ko kasi mas natural looking kaysa sa silicone. Although, the gold standard sa Asian rhinoplasty is actually weak. So, given the situation like this, if you are in a Western country, they would suggest weak rhinoplasty. No? Pero in Asian countries, we have this synthetic material which are quite friendly to human tissue. No? Yung concern ko din, Doc, yung sa implant, kung ano yung magiging effect niya after ilang years, ganyan. Worried din kasi ako, kasi bata pa ako. After how many years, anong mangyayari, ganyan. Kaya cortex ang nasuggest ko sa'yo, mas natural looking siya kaysa over silicone. Kasi ang silicone, nagko-contract siya eh. We call it shrink
brush. Ang nag-shrink yung balat mo, tapos lumalabas yung balat. Ang Gore-Tex mas bihirang ganito. And also, to prevent that formation, you should keep your skin as thick as possible. So, do not apply mga strong peeling solution, astringent. Do not go under machine procedures to make your skin thin and shiny. Iwasan itong lugar. Pero dito, pwede naman siya. Ang surgery, matagal siya, mga 3 to 4 hours. Natulog ka nun through IV sedation. Another doctor, anesthesiologist, will put you to sleep. Hindi naman scary yun. Hindi. Tulog. Hindi naman. Parang ka nang natutulog. Siyempre, yung tulog parang pagka tinapik ka, gising ka, tulog ka. Pero, you are totally calm, anxiously, walang anxiety. Actually, the IV medicine that we give you, it is mainly to remove anxiety, yung parang nervous. Now, because of that, you are relaxed, kaya parang naantok ka na rin. By the way, I noticed that you also have a gummy smile. Yes, ayusin ko na rin yan. During surgery, I just have to go down a little bit, detach some muscles, para hindi masyadong angat yung labi mo pag humingiti. So, makokorek din yung smile mo. Yes, maganda siya pagka nagawa. Overall, from the nose, makikita mo after rhinoplasty, lalabas yung ganda ng labi, ilong, pati mata. So, yun na yung consultation ko kay Doc Laho and Dr. Ed Yap sa Bello. Akala ko after ko magpa-consult sa dalawa, mas mapapadali yung pag-decide ko kung kanino ako magpapagawa. Pero parang mas nahirapan ako. Kasi si Doc Marlon Laho, magaling talaga siya. Sa kita ko sa mga groups, yung mga gawa niya, magaganda talaga. As in, kay Dr. Ed Yap naman, ang galing niya mag-explain. Ang galing nung sinabi niya sa akin. Yung mga balak niyang gawin sa akin, yung ipapababa niya daw yung dito ko, tapos yung sa gummy smile ko. Ang hirap na tuloy mag-decide. So, sana matulungan niyo ako sa comment section kung ano yung thoughts and opinions niyo. Lalo na kung nagpa-rhinoplasty ka na. That's it for today's video. Hope you guys enjoyed. Give it a thumbs up if you did. Subscribe for more and see you when I see you. Goodbye for now. Bye!